Ano na? Napaniwala na ba lahat ng mga DDS? Kasi pati si Bato napaniwala na, pinost pa nga niya sa Facebook niya, May pa-caption pa siya dyan. Nabuti pa tong bata. Naiintindihan ang mga pangyayari. Senator Bato de la Rosa at Davao City Vice Mayor-elect Baste Duterte nagkakalat ng fake artificial intelligence generated video. Disclaimer: no copyright infringement intended. All photos and videos credit goes to the rightful owners. Photos and videos are for reaction video purposes only. Senator Bato de la Rosa at Davao City Vice Mayor-elect Baste Duterte nagpapakalat nga ba ng fake AI o artificial intelligence generated video? Biktima nga ba si Senator Bato de la Rosa at Davao City Vice Mayor-elect Baste Duterte ng fake artificial intelligence generated video? O alam nila na ito ay fake artificial intelligence generated video dahil galing o gawa ito mismo ng kampo nila at kailangan lang nila itong ipakalat bilang isang propaganda at paniwalain ang taong bayan na ang mga kabataan ay mulat na sa katotohanan sa usaping impeachment at ang mga kabataan ay hindi pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? Matatandaan nga natin na nitong nagdaang araw lamang ay nag-share ng isang post sa kanilang social media platform itong si Senator Bato de la Rosa at si Vice Mayor-elect Baste Duterte ng isang video ng mga estudyanteng kabataan. Sa video ay tinatanong ng parehong tanong ang mga estudyante kung pabor ba sila sa impeachment ni Vice President Sara Duterte at kung bakit. Tugon naman ng kabataan sa tanong na hindi sila pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte at nagbigay sila ng kanilang rason kung bakit. Ito ang video, pakinggan natin. Pwede ba kitang matanong? Yes po. Pabor ka ba sa impeachment ni VP Sara? No. Bakit? Because it is obviously politically motivated. I mean, maraming may confidential funds sa gobyerno, iba nga billions pa. But why single out the VP? They want justice, but their justice is selective. If these politicians are really serious in cleaning up the government, then investigate all at isama na nila mga sarili nila. Ayon sa caption ng shared post ni Baste Duterte, and I quote, "And the liberals say they have Gen Z support. Come on." End of quote. Ayon naman sa caption ng shared post ni Bato de la Rosa, and I quote, "Mabuti pa ang mga bata nakakaintindi sa mga pangyayari. Makinig kayo mga yellow at mga komunista." End of quote. Matapos kumalat sa iba't ibang social media platform ang nasabing video, dahil na rin maraming mga diehard Duterte supporters ang nag-share din ito. Dahil nga kung hindi mo susuriing mabuti ang video, ay talagang mapapaniwala ka na ito ay isang lehitimong video. Pero marami ding mapanuring mata at nakapuna sa nasabing video na ito pala ay isang fake AI o artificial intelligence generated video. At isa na nga dito ay si Attorney Jesus Falsis. Kaya sa kanyang social media platform ay nag-post si Attorney Jesus Falsis tagging Senator Bato de la Rosa, and I quote, "Dear Senator Ronald Bato de la Rosa, para matuto ka since wala ka pa ata alam sa fake AI videos, ito ang mga signs na gawa ng AI yung video na shinare mo. Tingnan mo yung mga detalye, yung kotse o pedicab na sosyal na walang ganyan sa Philippine schools or university belt areas. Yung doble-doble na school logo, isa sa taas ng packet at isa mismo sa packet. Yung text na gabold o gibberish na wala namang ganung school or name ng tao. Hindi ako magtataka kung alam mong peke yung video pero shinare mo pa din. Ganyan naman style nyong mga DDS since 2016. From fake news to AI now, walang pinagbago. Pero kung sakaling hindi mo talaga alam, now you know. Kasi nakakahiya ka maging senator kung hindi mo alam. Asa na ba si Larry Gadon? May kailangan siyang sigawan. Ha ha ha. End of quote.
Nang makarating kay Senator Bato ang balita na ang nasabing video pala ay fake AI-generated video, ito ang kanyang naging tugon, and I quote, "I don't care if this post is AI-generated or Manobo-generated because I am not after the messenger, I am after the message. So please don't shoot the messenger without reading the message that he delivers." End of quote. Nang tanungin naman si Vice President Sara Duterte kaugnay sa pag-share ni Senator Bato at ng kanyang kapatid ni si Vice Mayor Baste ng nasabing fake AI-generated video, ay ito ang kanyang naging tugon. Pakinggan natin. Wala naman problema siguro sa pag-share ng AI video in support of sa akin. Basta hindi ginagawang negosyo. Kumbaga, if I were a social media I were a social media account owner and gagawa ako ng AI to support a certain personality, walang problema doon kasi hindi ko naman siya ginagawang negosyo eh. Hindi ko naman binibenta sa mga tao yung produkto ko eh. Sa press con naman ng Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro kaugnay sa nasabing pag-share ni Senator Bato at ni Davao City Mayor-elect Baste sa nasabing fake AI-generated video, ito ang kanyang naging tugon sa tanong ng media. Ang pag-share ng mga katulad na ganyan, muli, disinformation, fake news, hindi po sana nanggagaling sa mga opisyal ng pamahalaan. Nakakaduda, mas nakakawalan ng tiwala kung mismo sa matataas na opisyal nanggagaling ang mga disinformation at fake news. At mabuti po at ito ay na-correct at napansin po ng ating mga kababayan. Ang sabi nga po natin, kahit po ang PCO, ang pamahalaan ay gumagawa ng paraan para mapahinto ang fake news, pero mas kakayanin po natin ito kapag po tayo tulong-tulong. Katulad po ng sinabi po ninyo, kayo na po mismo at iba natin mga kababayan ang nagsabi na ito ay AI-generated at hindi totoo. So maraming salamat sa inyong pagtulong sa pamahalaan para ma-detect natin ang mga fake news na minsan ay mga taga-gobyerno pa ang gumagawa. Hindi maiwasan ng ilang mga netizen ang magkomento kaugnay sa fake AI-generated video na shinare ni Senator Bato at ni Vice Mayor-elect Baste. Ito ang ilan lang sa komento nila. Ayon sa isang netizen ay, "Mukhang sa Bangkok naman yan. Tok-tok." Sabi naman ng isang netizen ay, "Pulis ba talaga yan? Parang pulis patola eh. Paano naging Chief PNP yung ganyan kadali mauto? Kaya walang nahuling big fish yan nung term niya eh." Komento naman ng isang netizen ay, "I'm pretty sure Bato and Baste knows that this is AI. Kampo nila gumawa at nagpalabas niyan. They're trying to hype it and make sure it reaches their fan base na 99.99% na maniwala na totoo yung video na yan." Ayon naman sa isang netizen ay, "Obviously, it's AI. Kaya lalong naging BOBO ang mga DDS. Hindi ginagamit ang critical thinking, kahit man lang mag-fact-checking." May netizen namang gumawa rin ng AI-generated video patama sa mga politikong nagpapakalat ng fake AI-generated video tulad ni Senator Bato de la Rosa at ni Davao City Vice Mayor-elect Baste Duterte. Ito yung video. Lungkot bilang isang kabataan na mayroon tayong mga leader sa bansa na basta-basta na lang naniniwala sa AI from generated content nang hindi nagsasagawa ng fact-checking. Nakakahiya sila. Po ang lahat, gusto ko pong sabihin kay Senator Bato na AI po ako. Nakakatakot kasi baka ma-share din ako, tapos sabihin nila totoong tao ako. Tanong naman ng isang TikToker, bakit dinilit ni Senator Bato ang shared post niya na fake AI-generated video? Pero Bato, bakit mo dinilit ang post mo? Oo nga naman, bakit nga ba dinilit ni Senator Bato ang nasabing video kung wala siyang pakialam kung ang video daw ay AI-generated dahil ang importante daw kay Bato ay yung mensahe ng video at hindi yung mensahero? Dinilit mo ba to dahil na-fact check ka na?
kahit senador ay kayang maloko ng AI. Ako hindi na ako magtataka kay Bato kung naloko si Bato. Mangmang yan eh, utoto yan eh. Kayo, ano ang masasabi ninyo sa issue na ito? Share your thoughts by commenting below. Kaya subscribe na para ma-notify at ma-update ka sa mga susunod na mga videos. Salamat! Please like, share, subscribe, and hit the notification bell. Thank you!